Hello, what up everyone? So another day, another verse na naman tayo. Day 156. And yung pagbasa natin ay makikita natin sa Psalms chapter 34 verse 1, 8, and 18. Ayan. So sabi dito, verse 1, Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang pagpupuri sa Kanya ay laging nasa aking bibig. Verse 8, O inyong tikman o tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang mga taong naniniwala sa Kanya. Verse 18, Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may mga bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Di ba hindi naman laging maayos yung buhay natin, di ba? May mga times na masaya tayo, may mga times na malungkot tayo. May mga ups, may mga downs, may mga good and may mga bad, di ba? Na situation sa buhay natin. At aminin man natin na pagdating sa pagpapasalamat sa Panginoon, napakadaling magpasalamat sa Panginoon pag lahat ng mga bagay is nasa magandang sitwasyon, di ba? Lahat ay okay ang finances, okay ang health, okay ang lahat, ang relationship okay. Ang sarap-sarap magpasalamat sa Panginoon. Pag yung buhay natin ay punong-puno ng pagpapala, di ba? Pero paano kung ang buhay natin ay nasa negative situation? Yung bang tipong kapos na kapos ka, tapos may sakit ka, or nahihirapan ka sa buhay, di ba? Or nasaktan ka, sa tingin nyo kaya pa rin natin magpasalamat sa Panginoon sa mga ganong sitwasyon? Kaya ba rin ba natin siyang purihin? Kasi dito sa verse na ating binasa, sabi ni David, pupurihin daw niya ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon, di ba? Yung kanyang pagpupuri sa Panginoon, pasasalamat niya sa Panginoon ay laging nasa kanyang bibig. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon ng buhay niya, kayang-kaya niyang purihin ang Lord. Pinapaalala sa atin ng verse na to, pinapaalala sa atin ni David na ang pagpupuri sa Panginoon ay hindi lang sa mga magagandang sitwasyon ng buhay natin. Na kaya niyang papurihin ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng buhay niya or sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Sa totoo lang mga kapatid, ang buhay na naglalakad sa Panginoon, hindi siya laging madali. Totohanan lang, alam mo yun, totohanan lang. There are times talaga na para bang ang hirap magpasalamat kasi alam mo yun, parang kung ako lang kung sa sarili ko lang, kung yung dating pagkatao lang natin, parang hirap magpuri sa Panginoon, pero parang hirap magpasalamat sa Kanya sa kabila ng mga nakikita mo na problemado ka, di ba? So marami kang mga pinagdadaanan, mga malulungkot na pangyayari, di ba? Saan ka kukuha ng lakas para purihin ang Panginoon? Pero once na pinuri natin ang Panginoon at pinasalamatan natin siya sa lahat ng pagkakataon, yun din kasi ang sabi sa Bible, diba? Sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, magalak kayong lagi, tas manalangin daw tayo ng walang patid. Tapos yun sa lahat daw ng pagkakataon, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil yun yung kagustuhan ng ating Panginoon. Sinasabihan niya tayong mga tao na sa lahat ng pagkakataon magpasalamat tayo. And dito naman, pupurihin naman ni David ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So, minsan hindi natin maintindihan kasi parang mahirap siyang gawin. Pero pag ganun yung ginawa natin, mas makikita natin yung katapatan ng Panginoon, yung kabutihan niya sa bawat isa po sa atin. Alam niyo, mabuti ang Panginoon . Diba, may sabi nga, God is good all the time, God is good. Mabuti ang Panginoon. Most na mga tao, hindi nila nalalaman yon. Hindi nila sinasabi lang nila pero hindi talaga nila naintindihan kung ano yung ibig sabihin nun. Pero dito kasi sa verse 8, ang sinasabi dito is, tikman natin at tignan natin na ang Diyos ay mabuti. Diba? Tikman natin. Ibig sabihin ng tikman, gagawa ka talaga ng action. Parang ganito yan . Ang ko to dati na narinig ko to sa isang kuya natin dati nung nasa Saudi pa ako. Sabi niya, ang isang baso ng tubig, hindi raw sapat na alam natin nakakapagpawala siya ng uhaw. Di ba? Nauuhaw ako. Tapos nakakita ko ng baso ng tubig. Alam ko na yung baso ng tubig is nakakapatid siya ng uhaw. Pero hindi mo wala ang uhaw natin mga kapatid kung hindi talaga natin iinumin yung tubig. Alam mo yun?
Same din po siya sa kabutihan ng Diyos. Alam natin na mabuti ang Diyos. Pero iinal lang talaga yung mga lumalapit sa Kanya para matikman yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ni David, tikman nyo at tignan nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Sabi doon, mapalad yun. Mapalad daw yung mga tao na naniniwala sa Kanya. Mapalad yung mga tao. Hindi sapat yung, alam mo lang na nakakatanggal ng uhaw yung tubig. Ang matatanggal lang na uhaw, yung mga tao talaga na pupunta dun sa tubig, lalapit sa tubig, kukunin yung tubig at iti-take yung tubig, iinumin yung tubig, yun mapapawi yung uhaw nila. So ganun po yung kabutihan ng Diyos. Kagaya ngayon, hindi sapat na kahit anong sabihin ko ngayon na mabuti ang Diyos, di ba? Hindi nyo rin mararanasan yun kung hindi nyo talaga siya itatry. Kaya sabi ni David, tikman nyo di ba? I-try nyo. Kumbaga, i-try nyo kung gaano kabuti ang Diyos. And makikita nyo kung gaano siya kabuti. Kahit anong sabi ko dito ng tungkol sa kabutihan ng Diyos, pero nasa inyo pa rin yun kung paano nyo siya mararanasan sa buhay nyo. Hindi man natin laging naiintindihan yung mga bagay na pinagdadaanan natin, di ba? Pero laging masarap ipagkatiwala yung buhay natin sa Panginoon. Subukan nating lumapit lagi sa presensya niya, maranasan natin yung presensya niya, yung pag-ibig niya, di ba? Saka yung katapatan niya sa atin, especially during the time na wasak yung puso natin. Sabi ni David, di ba? Malapit ang Diyos sa mga taong may bagbag na puso. Alam mo yun, yung parang wasak talaga yung puso nila. And sa mga taong nagsisisi at nagtitiwala sa Panginoon, malapit ang Panginoon sa mga ganong klaseng tao. So mga kapatid, kung nandun siya during the time ng ating lowest moment, malapit siya sa atin, ibig sabihin, hindi niya tayo talaga iniiwan. Kung hindi niya tayo iiwan dun sa mga lowest moment natin, mas lalo na dun sa mga masayang bagay sa buhay natin, 'di ba? Sa lahat ng, kaya sabi ni David, sa lahat ng pagkakataon, pupurihin niya lagi ang Panginoon, 'di ba? Magpapasalamat siya sa Panginoon. Yung pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya hindi mawawala sa ating mga labi. Dahil in good times and in bad times ng buhay natin, nandun ang Panginoon, nakasakasama natin, hindi niya tayo iniwan. So isipin natin mabuti. Ano bang aspeto ng buhay natin, o ano bang part ng buhay natin kung saan nangangailangan tayo ng Diyos? Di ba? Yung tipong kinakailangan natin siya. Yung tipong kailangan nating maranasan yung paglapit niya sa buhay natin. Kumbaga, invite natin siya sa buhay natin. Lord, talagang down na down talaga yung pakiramdam ko, di ba? And sabi ng Lord kasi, di ba, na malapit siya sa atin. So imbitahin lagi natin si Lord sa buhay natin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat Panginoon kasi nabasa ko, nalaman ko na malapit ka pala sa amin. Malapit ka, hindi lang dun sa pagmasaya kami, kundi kahit dun sa even in our down moments. Even in dun sa time na parang bagbag ang aming puso, di ba? Nandun ka, nandun siya. Salamat at turuan mo kami na magtiwala sa iyo. Nawa maranasan lagi namin yung kabutihan mo. Turuan mo kami na maranasan na ikaw ay mabuti. So ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon and patuloy natin siyang purihin. Huwag na mawala sa ating mga labi yung pagpupuri natin sa pasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. And nawa patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon sa mundong ito. God bless everyone!